At para sa ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpakumbaba sa mga Duterte at Israel hindi makapaniwala sa banta ni Donald Trump sa kanila. Matunog ngayon ang issue na ang dahilan daw ng pagkakatalo ng mga senatorial candidates ng administrasyon sa ginanap na midterm election ay ang pagsasampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ganon din ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands. Dahil dito, hati ngayon ang damdamin ng publiko sa dalawang naglalabang pamilya sa bansa. Pero sa kabila nito, buong tapang na sinabi kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas siya sa pakikipag-ayos sa kanyang mga kalaban sa politika. Sa isang podcast na ipinost sa kanyang YouTube channel, tinanong ng mamamahayag na si Anthony Taberna ang Pangulo kung bukas ba siya na ayusing muli ang kanyang ugnayan sa mga Duterte. Positibong ibinigay naman ng Pangulo ang kanyang sagot. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang katatagan at kapayapaan ng bansa para magpatuloy ang trabaho ng pamahalaan. Dagdag pa niya, lagi daw umano siyang bukas sa mga ganitong bagay na ang tinutukoy ay ang posibleng pakikipagkasundo sa kanyang mga kalaban sa politika. Sinabi din niya na palagi siyang bukas sa anumang approach at kahit hindi daw niya nakakasundo ang ilan sa mga usapin ng mga pulisiya na ang posibleng tinutukoy ay ang kanyang mga kritiko, maaari pa rin daw silang mag-focus sa trabaho nang hindi nagkakagulo. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Ang panayam kay Pangulong Marcos ay ginanap eksaktong 1 linggo matapos ang midterm election sa bansa. 6 lamang sa mga kandidatong sinusuportahan ni PBBM ang nakapasok sa Senado. Sila ay sina dating Senate President Vicente Sotto III, dating Senador Panfilo Lacson, dating Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, mga re-electionist na sina Lito Lapid at Pia Cayetano at sila Piña City Representative Camille Villar. Hindi inalis ng alyansa si Villar sa kanilang listahan ng mga kandidato kahit nahayagan nitong kinailangan at nakuha ang pag-endorso ng pangalawang Pangulo. Sinabi rin ni Marcos na maaaring kailangan niyang maging mas mahigpit para lamang maisakatuparan ang mga layunin ng kanyang administrasyon at para magdulot na rin ng takot sa mga gumagawa ng mali at sa mga hindi maayos na nanunungkulan sa pamahalaan. Inamin din niya na ang katatapos lamang na midterm election ay larawan ng pagkadismaya ng mga Pilipino sa mga serbisyong ginagawa ng gobyerno. Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yep. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So, kung kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga prioridad na proyekto ng administrasyon ay ang nasa mga sektor ng turismo, kalusugan at transportasyon. Binanggit niya na ang ilang mga proyekto gaya ng Metro Manila Subway ay walang kinakaharap na problema pero nangangailangan daw ito ng mahabang panahon bago matapos. Sabi ko kailangan magagawa natin ito kasi kung hindi natin gawin, paano na hanggang dito na lang tayo? Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko,
may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Sinabi din ng Pangulo na napagtanto niya na hindi pala nabigyan ng sapat na pansin ang maliliit na bagay na makapagpapagaan sana sa araw-araw na buhay ng mga tao. Inihalimbawa niya ang pila sa tren at ang sitwasyon ng trapiko. Nangako siya na bibigyan na ito ng pansin mula ngayon. Nang tanungin naman kung ano ang reaksyon niya sa mga pahayag na hindi niya daw nagagawa ang mga gusto niyang gawin dahil sa siya ay masyado daw mabait, sinabi ng Pangulo na hindi na niya mababago ang kanyang ugali. Pero inamin niya na may mga pakinabang din naman ang pagiging mahigpit. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero siguro dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon. Nang tanungin kung mas gusto ba niyang igalang o katakutan siya, sumagot ang Pangulo. I want to be respected but maybe fear is better. Ipinunto rin ni Marcos na ang mabagal na galaw ng mga pagsisikap ng pamahalaan ay gawa daw ng mga tinatawag niyang magkakasulungat na batas. Anya, hindi tulad sa isang pribadong korporasyon kung saan agad na isinasagawa ang utos ng Chief Executive Officer, kailangan pa ng Pangulo ng bansa na kumbinsihin ang maraming tao upang maisakatuparan ang isang bagay. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik, ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka Totoo rin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin Kung isang contradictory. Muli ring idiniit ni Marcos na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nasa kamay na ngayon ng Senado. Bayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ayon kay Representative Toby Tiangco ng Navotas, na tumatayo ring campaign manager ng alyansa, ang impeachment laban kay Duterte ang naging dahilan umano ng pagkakatalo ng mga kandidato ng administrasyon sa Senado, lalo na sa Mindanao. Sa isang panayam sa programang Big Story, kung saan tinalakay ang aligasyon na may 215 miyembro ng Kamara na bumoto sa impeachment ni Duterte kapalit di umano ng dagdag na pondo mula sa kapulungan, sinabi ni Tiangco na diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa paadidinggin ng Senado yan, magiging issue yan sa eleksyon. So, kaya hindi ako pumema. Tinuloy nila, o yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague, no? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, in-impeach mo, tapos yung tatay na padala sa Hague. Di ba? There is a negative sentiment. Ikaw tumatakbo ka. Will you take the risk? No candidate will take the risk. He will think first of his own survival. Diba? How can you, lalo na kung emosyon ang nananaig sa tao. Kasi yung emosyon, hindi mo pwedeng paliwanagan yung emosyon. Samantala, sa Davao City noong nakaraang linggo, sinabi ni Vice President Sara Duterte na handa siyang humarap sa impeachment trial sa Senado at binalaan na magiging isang madugong labanan ang proseso. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sa ibang balita, bansang Israel,
hindi makapaniwala sa banta ni Donald Trump. Sinabi ng isang hindi pinapangalanang source sa pahayagang The Washington Post noong Lunes na gusto daw ni US President Donald Trump na lalong patindihin ang pressure laban sa Israel. Dagdag pa ng nasabing source, nagbanta daw ang Pangulo ng Amerika na aabandonahin niya ang Israel sa oras na hindi nila tigilan ang gera sa Gaza. Tumanggi ang nasabing source na ipabanggit ang kanyang pangalan sa paniniwalang wala siya sa posisyon para magsalita tungkol sa mga isyong ito. Ayon pa sa Washington Post, dumami daw ang pressure mula kay Trump matapos ipatawag ng Israel ang ilang libong mga reservist nito at patindihin ang pambobomba sa Gaza. Mariing itinanggi naman ng mga opisyal ng gobyerno sa US ang nasabing balita. Ayon kay US Ambassador to Israel Mike Huckabee, ang ulat daw ng Ynet News ay walang saysay. Dapat anya nilang pakinggan ang mismong sinasabi ng Pangulo at hindi ang sinasabi ng kung sinong ignorante na nagpapanggap na may alam. Isang mataas na opisyal ng Estados Unidos rin ang nagsalita sa The Times of Israel at nagsabing bagaman may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng administrasyon ni Trump at ng Israel, ang ideya na iaabandona ang Israel ay katawa-tawang bagay. Sinabi rin ni US National Security Council spokesman James Hewitt na wala pang naging mas mabuting kaibigan ng Israel sa kasaysayan ng mundo kaysa kay Pangulong Trump. Patuloy anyang nakikipagtulungan ng husto ang Pangulo sa Israel para sa kanyang mga layunin, gaya ng pagpapalaya sa mga bihag, matiyak na hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran at mapalakas ang seguridad sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Gayunman, idiniin ng White House na malinaw umano ang direktiba ni Pangulong Trump na kailangan nang tapusin ang gera sa Gaza. Malinaw na sinabi ng Pangulo na nais na niyang matapos na ang kaguluhan sa rehiyon. Ginagawa ng Pangulo ang lahat ng kanyang makakaya at nagtatrabaho ng lampas sa oras para tapusin na ang mga sigalot sa Israel at Gaza. Gayon din ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Malinaw din na ipinasabi ng Pangulo sa mga Hamas na nais niyang mapalaya ang lahat ng mga bihag. Tila tumugon naman si Netanyahu sa lumalakas na panawagan ng US at sinabi kahapon na handa siyang tapusin ang gera kung palalayain ng mga Hamas ang natitirang mga bihag, isusuko ang kanilang mga armas, paaalisin ang kanilang mga lider na mamamatay tao at gagawing demilitarized zone ang Gaza. Pero sinabi ng mga Hamas na mangyayari lamang ang pagpapalaya ng mga hostages kung tuluyang aatras ang Israel mula sa Gaza. Isang bagay na tinututulan naman ni Netanyahu sabay giit na mananatiling kontrolado ng IDF ang Gaza Strip hanggang sa hinaharap na panahon. Ayon pa sa ulat ng The Washington Post, sinabi ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs or UNOCHA na lumapit sa kanila ang Israel at hiniling na ipagpatuloy ang limitadong pamamahagi ng tulong. At sa kasalukuyan ay pinag-uusapan na umano ang mga aspeto ng logistics para sa pamamahagi ng humanitarian aid dahil na rin sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa lugar. Ayon kay Tom Fletcher, Emergency Relief Coordinator ng United Nations, maihahalin tulad daw sa isang patak ng tubig sa gitna ng dagat ang tulong na dumarating sa Gaza at iginiit niya na dapat daw palawakin ang saklaw ng kanilang operasyon at tiyaking makakarating sa mga lubos na nangangailangan ang mga nasabing tulong. Sa isang video na ipinost sa social media, sinabi ni Prime Minister Netanyahu na bagaman ginagamit ng Israel ang matinding puwersa nito upang kontrolin ang buong Gaza Strip, hindi anya dapat umabot sa punto ng tagutom dahil na rin sa mga praktikal at diplomatikong dahilan. Dahil dito, muling pinayagan ng Israel Defense Force ang muling pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza Strip nito lamang Lunes matapos ang mahigit 2 buwang paghinto na nagsimula noong unang bahagi ng Marso kasabay ng muling pagtindi ng mga operasyong militar sa 5 dibisyon ng Gaza. Ayon pa kay Netanyahu, maglulunsad daw sila ng isang alternatibo at bagong mekanismo na suportado ng Amerika tungkol sa pamamahagi ng mga humanitarian aid.
Ayon sa opisina ng punong ministro ng Israel, batay sa rekomendasyon ng IDF at dahil na rin sa pangangailangan ng operasyon na mapalawak pa ang matinding kampanya para talunin ang mga Hamas, ilulunsad ng Israel ang nararapat na dami ng pagkain para sa mga mamamayan para matiyak na hindi mauuwi sa krisis ng taggutom ang sitwasyon sa Gaza. Dahil ang mga ganitong krisis ay posibleng maging banta sa pagpapatuloy ng Operation Gideon Chariots para talunin ang mga Hamas. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Donald Trump noong Biyernes sa huling araw ng kanyang pagbisita sa Middle East na nakatingin na daw sila ngayon sa Gaza at aayusin daw nila ito at sinabing marami na ang mga nagugutom sa lugar na yon. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.